Okay, kaya there makikita po natin, yung magulang, niluban siya para mag-delight, pero malaking assignment po ang magiging magulang. Hindi po laruan ng mga anak po natin. Sila po ay mga malalaking responsibilidad, assignment. Kaya pag napabayaan natin yan, ang unang mananagot dyan, walang iba kundi magulang dahil responsibilidad po natin. Po ba? O, kaya maging delightful po tayo na sabihan po sila turuan. At pupunta po tayo po ron sa mga simpleng technique lang. Simpleng technique. Okay? Hindi naman din mahirap. Ito na nga, may Bible po tayo, no, para makatulong po sa atin. And look at verse 13. Now look at the conclusion. Pag ikaw ay kinurek ng Panginoon, makakakuha ka ng wisdom, pambihirang wisdom, na maaaring hindi na ituro sa atin ng magulang natin dahil hindi po sila mananampalataya. Pero kung believer po ang ating mga magulang, mapalad po tayo, no? Tulad po ng mga anak natin, sa kabila na meron po silang magulang na Kristiyano, ay bakit ganon? Suwain pa rin. Di ba? Kasi may evil nature, no? May likas na masama sa loob ng buhay ng isang tao. Okay. Ano sabi sa verse 13? Pakibasa, Brother John. Hi, Pastor. Verse 13. Happy is the man that findeth wisdom and the man that getteth understanding. Okay, no, may marami po, there is a lot of treasury, no, maraming aral at kayamanan sa pagsaway ng Lord. Habang nabubuhay po tayo, kahit hanggang pagtanda po natin, makakatikim tayo ng saway sa Panginoon. No? Tanong natin si Ate Peli. Ate Peli, hello? Hello, Ate Peli? Okay. Diba, kahit may edad na po tayo, na nakakatanggap pa rin po tayo ng mga saway ng Panginoon. Ayun. Di po ba, Ate Peli? Ano po, Pastor? Sa ating pong narating na edad na, ay dapat ba tayong tumanggap ng saway ng Panginoon? Opo. Good, di ba? Pero kung maaari, dapat kung matanda na tayo, hindi na tayo pasaway, di ba? Saway, opo. Okay. Kaya, mahirap yung matanda na tayo na sinasaway pa di ba? Mahirap yung matanda ka na pinapagalitan ka pa Yun nga po. Parang yung mga anak po natin, okay? Kung magsalita po sa atin, alam na nila kung paano mabuhay. Di ba? Okay, at hindi na nakikinig sa magulang. So, kaya yung wisdom po rito, sabi po rito in verse 13, happy is the man. Masaya daw ang isang tao na nakakita ng kaalaman, no, at karunungan sa pagsaway ng Diyos. At napakadami. Ito po yung hahalong kating po natin, napakadami. Okay? Now, ang pagsaway po ng Diyos ay isa sa pinakamatanda, parang panalangin. Ang prayer po is one of the most ancient teaching, no, to approach God. At ganun din yung discipline. Alam nyo, salamat po by the grace of the Lord no? Hindi na tayo by the law. Kasi kung by the law po tayo, hindi natin pwedeng approachin ng Diyos basta-basta. Katulad sa Old Testament, hindi tayo pwedeng pumasok sa tabernacle, mag-offer. Dahil holies of holies. Ngayon hindi, may direct access po tayo para kausapin natin ng Diyos. At mapalad ang mga tao na pinili po ng Diyos, no? Para makausap siya. Blessed is the man whom God chosen to approach Him. Kaya tayo dapat samantalahin po natin, nakakausap natin ang Diyos. Hindi masamang tanungin ang Diyos at hindi masamang hingian ng Diyos. No? The truth is, yun ang gusto niya sa atin. No? Dahil marami po siyang gustong mangyaring tama para sa ating pong buhay. Tignan niyo po sa Job chapter 5 verse 17. Na ang disiplina ay nakasulat sa pinakamatandang libro ng Biblia. Hindi po ang Genesis ang pinakamatandang libro ng Biblia, kundi ang Job. Chapter 5. Dahil si Job ay mas matanda po kay Moises. Si Job ay kapanahon ni Abraham. Okay. Kaya, okay, somebody please read Job chapter 5 verse 17. Job chapter 5 verse 17. Job 5:17. Blessed is the Yes, sir. man. Nakamute ba tayo? Hindi. Job 5 verse 17.
Blessed is the man whom God corrects. So do not despise the discipline of the Almighty. You see? Tama yung sabi po ni Solomon, no? Sa Proverbs chapter 3, blessed is the man whom findeth wisdom. Dahil may malaki at malalim na wisdom, tignan niyo po yung bata na hindi nasaway. Puros foolishness. Dahil mamaya, pakikita ko po sa inyo ang verse na ang batang hindi nasaway ay napakadaming foolishness sa kanyang puso. Yan. Kaya dapat bata pa lang, habang maliit po siya, pag nakakita ka ng mali niyang gagawin, ito pong technique, suggestion ko po sa inyo, no? Pag nakakita kayo ng bata, may mali yung ginagawa, that's bad. Kahit yun lang. Kasi para malaman niya, mali yung kanyang ginagawa. Okay, ang tawag po ron you kill the evil instinct. Pag ngayon, gumagawa naman ng mabuti yung bata, i-appreciate mo. Okay, sasabihin mo lagi, oh, good boy, good job, good girl, di ba? Hindi mo na kailangan pang i-reward ng i-reward. Bigyan ng kung ano-ano. Yung verbal lang, yung marinig lang po nila. Ngayon, pag hindi po siya nasanay sa ganon, hindi niya alam kung tama pa mali ang ginagawa niya. Kaya responsibility po natin yon, okay? Hindi naman kailangan turuan mo yung bata ng todo-todo eh. Pag nakita mo lang, dahil po bakit? Ang bata, no, kahit wag mong turuan, matututo ng masama. Dahil meron siyang evil nature sa kanyang puso. Okay? Diba? Yun yung minana natin kay Eva at kay Adan. Kaya nga nagugulat yung mga magulang na Kristiyano, anak, saan mo napulot yung kalokohan na yan? Hindi naman galing sa loob ng bahay yan. Eh, nakuha niya yan sa labas. Diba? Ng bahay. Kaya, no, tama po ang pagkakasulat dito po sa Book of Job. Mapalad daw, according to verse. Anong verse ulit yun, Kuya Ganggang? Verse 17. Behold. Ginamitan pa ng behold. Ibig sabihin, it's so amazing. O parang ang tao ay makita niya. Dahil pag nakita mong sinasaway ka ng Lord, mahal ka ng Lord. Okay? Sino ulit dito mahal ng Lord? Taas ang kamay. Tayo. Okay. Kaya umasa ka, tatanggap ka ng saway ng Lord. Dahil meron po tayo mga maling ginagawa, character, attitude, mga ways sa buhay, no? Kaya wag mo nang antayin yon. Kaya every time, every night, mag-review ka. Meron ba akong mga maling diskarte sa buhay, ugali, activity, agenda, habit, di ba? Tignan mo na yun dahil hindi magandang kasama sa buhay yun eh, di ba? Pabigat lang yan eh. Dahil ang gusto ng Lord, beautiful ang buhay po natin, tsaka blessed. O, sino rito gusto maganda ang buhay? Taas ang kamay ulit. Very good. Ang gagaling niyo pala mga Sunday school scholar, di ba? Okay, come on kids. Let's make our life beautiful. Di ba? Di ba kids? Okay. Mga maging anak po tayo ng Panginoon. Okay, sabi po rito, expect po natin. Dahil sa kabutihan ng Lord, meron tayong chastening, chastisement. Katulad po nga na itong nangyayari sa ating panahon. Bakit ulit merong pandemic? May COVID-19? Kasi maraming mikrobyo sa planeta. Ibig sabihin, madumi. Madumi ang buhay ng tao, ang lifestyle ng tao. Aral ng aral, academically excellent, nagiging intelihente, pero ang lifestyle ay madumi. O kaya, ang ginawa ng Panginoon, shut down lahat. Kaya ng Diyos po yun. Okay? Nasabay-sabay, no? Utusan niya lahat ng gobyerno sa planeta, sarado, back down. Okay, di saway po ngayon yan, no? Kailangan ng, anong ginagawa ng tao ngayon? Puros paglilinis, didisiplina sarili, sanitizing. Parang ang hirap mabuhay, no? Lagi po, paglabas mo, nakatakip yung mukha mo, hindi ka makahinga. Mahirap magtrabaho, nakatakip. Will never forsake his inheritance. Alright, thank you. Sabi po rito, blessed is the man whom the Lord chasteneth, no? Kaya, tinuloy mo, yung sasawayin ka ng Panginoon, blessed ka pa. Kasi bakit? Ibig sabihin, ang atensyon ng Panginoon nasa iyo at hindi ka niya pinapabayaan. Kaya questionin mo yung sarili
pasaway o wala kang disiplina. Di ba? At kung wala kang ganun, hindi ka blessed. Kaya masaya ito kasi alam niyo po, nung tinawag tayo ng Panginoon sa kaligtasan, iligtas ka ng Panginoon. Pero yung tawirin yung buhay po natin, mahirap. Lalo-lalo na pag may edad ka na, ang tawag po dyan, matigas na yung simple pattern of behavior. Yung ugali po natin ang tawag po rin pattern. Simple pattern of behavior. Ang hirap na i-correct. Kaya tatapatan ka ng Panginoon ng ibang klaseng disiplina para makorek po tayo. Kaya katulad po nito ng verse na to, huwag po muna natin layuan, pag-aralan po natin. Ano po sabi? Blessed is the man whom chasteneth Hello O Lord, guys. you teach him out of thy law. Hindi na ito makuha sa salitaan. Ito yung pagkamedyo kung alam naman po natin yan, magulang tayo. Meron ng tao na hindi mo na makuha sa salita. Kaya iba, hinahampalos na. Di ba? Sa Pilipinas, pwede pa yun. Dito, bawal yun. Hindi mo pwedeng kalapitin yung anak mo. Dahil bakit? Dahil yung mga anak po natin, dahil merong suporta ang gobyerno, parang pag-aari na ng gobyerno ang ating mga anak. Untouchable na sila. Okay? Kaya mag-iingat tayo po dyan. Okay, ang kalaban mo, ang batas. Dahil batas na ng gobyerno yan. Kahit anak mo yan, akala nila pinapatay yung anak natin. Sino ba naman matinong magulang ang papatayin yung anak niya? Hindi nila naintindihan po yan. Overprotective po sila wala sa lugar. Ngayon, nagiging spoiled tuloy yung bata. Ayun, nasa na ngayon? Nandun sila lahat sa Hastings. Mga adik sila lahat. Naintindihan niyo? At yun, suportado ng gobyerno, binibigyan pa ng irenggilya at kung ano-ano pa. Okay, now, ang isang tao po pag lumaki na hindi naturuan, ang kamangmangan lumaki sa kanya, mamaya tuturo ko sa inyo yung verse na lumalaki ang kamangmangan sa puso ng isang bata. No? Ano pa ang mangyari? Titigas ang ulo niya, mahirap sawayin. Pag mahirap na siyang sawayin at naging anak siya ng Diyos, doon kayo mag-uusap sa labas ng Biblia. Ayun. Yun po ang ibig sabihin ng out of thy law. Okay? Verse 13. That thou mayest give him rest from his days of adversity. Okay. Kasi, mahirap sawayin ng isang tao pagdating sa verbalang salita. Minsan, kailangan gamitan pa ng, pain, yung sakit. Ayan, yung medyo mararamdaman mo, yung touch. Ayaw na ayaw ng mga batang mapapalo sila, masasaktan sila. Okay? Ayaw din ng gobyerno. Ngayon, ang Diyos ang papalo sa ating pare-parehas. Kaya itong nangyari po itong COVID na to ay pamalo. Sa ayaw at sa gusto po natin, bakit nangyari po ito? Pamalo po ito sa planeta. Yan. Para bang yung panahon po natin, no? Para matuto tayo sa politika. Don't be offended. Sasabihin ko po sa inyo, pinili ng sambayan ng Pilipinas dati, si Presidente Erap, na alam naman, walang alam, kundi magpagwapo lang dahil artista. Ayun, nangyari, naging pamalo sa bansa. Yun ang tawag po ron. Kasi matigas ang ulo ng sambayan ng Pilipinas, gusto yung gano'n. Sabi ng parang sa Israel po, no? Hindi pa naman sila dapat magkaroon ng hari, presidente, pinili nila sino? Si Saul. Dapat si David Sabi ng Lord, sige, tigas ng ulo nyo, yung haring bibigay ko sa inyo, pamalo ko sa inyo yan. Ganyan na rin po yung abangan natin sa Amerika. No? Pinili ngayon ng mga Amerikanong presidente nila. Ayan, susunod niyan, tignan natin kung ano mangyayari. Yun po yun. Yun yung tinuturuan tayo ng Diyos sa labas ng salita niya. Kasi hindi tayo marunong makinig, maturuan na. Yun po yung bang matigas ang ulo mo, ang mangyayari sa iyo, ibabangga ka ng Panginoon sa pader. Yun ang ibig sabihin po noon. Okay, ayaw mo makinig sa akin, mag-usap tayo doon sa labas. Yun, okay? Para bang yung ibang mga mahuhusay na magulang, ayaw makita na papaluin ng ibang kapatid, ang gagawin, ipapasok sa blue room. Kapapaluin ng Panginoon sa blue room. Okay? Any question? Tama po ba ang Biblia? Pag hindi ka makuha sa salita, kung ka sa labas. Kaya may mga magulang dito sa
sa Western country, pag ayaw mo sumunod sa magulang, go out of our home. No? At pagka lumabas ka, papasatin yung plato mo. Ibig sabihin, hindi ka muna pwedeng bumalik. Naintindihan nyo? Very poetical yun sa mga Western mind. Yung dati, talaga literal, katulad sa Pilipinas, talaga pag mati ka sa ulo mo, ano abutin mo? Sinturon. Diba? Okay? Sino rito na napalo ng tatay? Nasa bahay. Lahat tayo. Bawal mo. Bawal yan. Hindi mo pwedeng kurutin yung anak mo. Pwedeng kurutin. Okay? You see that? No? Kaya kung ayaw mong paluin yung anak mo, kailangan kausapin mo ng kausapin. Ayan, mag-uusapan po natin yung simple technology ng discipline. Diba? Okay. O, di nakita po natin. Look at verse 14, Psalms 94. For the Lord will not cast out His people. Kasi hindi pabayaan Diyos, hindi ka papabayaan ng Diyos. Dahil pag pinabayaan ka ng Diyos, masasayang yung pangarap niya, yung plano niya sa iyo. Okay? Kahit anong tigas ng ulo mo, pag maganda ang pangarap sa iyo ng Diyos, gagawa ang Diyos ng paraan para tawagin mo yung atensyon. Tama, mali? Okay. Dahil gusto ng Lord, itama tayo. Hindi lang tama, talagang itatawa tayo ng Lord. Di ba? Dahil mabuti po ang Diyos. Or else, pauwiin ka na ng Diyos sa langit. Ang tawag puro ay sin unto death. May tatlong kasalanan po kasi. No? Yung kasalanang pinatatawad, yung kasalanang pinapalo, at saka yung kasalanan na sisin unto death ka na ng Lord. Okay? Kaya yung kasalanang pinag-pray po natin na Lord, forgive me, isinadya ko man o hindi, alam ko man o hindi, tatawarin mo ako. Pero may kasalanang tatapatan ka ng Panginoon dahil willfully ang tawag po ron. Lalagyan ka ng palo ng Diyos. At pagka hindi ka na makuha sa palo, dahil sobrang tigas na ang ulo mo, kuha na ka ng Diyos, pauwiin ka na. Ang tawag doon ay sin unto death. Okay? At hindi natin ginagawa po yun dahil yun ay personal ministry ng Holy Spirit. Kaya pagdating sa simbahan, ang yung church discipline lang po tayo. Hindi natin pwedeng pag-pray na, Lord, kunin mo na itong kapatid na ito, matigas ang ulo na ito. Hindi natin pwedeng gawin po yun. Okay? Bawal yun. Diyos lang ang may karapatan sa gano'n. Okay? Any question? May question ba? Yung pag-commit, Pastor, isang discipline ng Panginoon. Ay, mukhang hindi nga lang discipline pa, judgment. Kasi nakamatay eh. Sa ating mga Kristiyano, pwedeng discipline. Sa unbeliever ay judgment, right? Kaya katulad ito, dinidisiplina tayo. Sabi nga, kasi araw na araw ng linggo, kung saan tayo napupunta, kung ano nang pinagagawa natin sa simbahan. Sabi ng Lord, o dyan na lang kayo sa bahay. Magkaroon tayo ng spiritual sanitation dyan. Okay? I-sanitize yung mga kaluluwan nyo dyan. Ano, Pastor, yung mga karnal? Are they also entitled to discipline? Oh, yes. Ang karnal, ibig sabihin ng karnal, yun yung Kristiyano mga baby pa. Ngayon, kung halimbawa may edad ka na, naligtas ka, mayroon ka ng edad, mahirap ka na sa buhay. Katulad yung mahirap i-give up yung mga ano mo, yung mga activity mo sa buhay dati. Ang pangarap ng Lord sa iyo ay mapabuti ka. Iisa-isahin ng Lord lahat yun. Parang puno ka, natitriman ka ng titriman, kakating yung branches mo, masakit yun. Yun yung John 15, ang tawag po rin is purging. Tapo tayo ron. Okay? Katulad yan, tumatanda tayo, marami tayong mga accessory activity sa buhay na hindi na nararapat sa atin, pero dahil love na love natin, ang hirap nating bitawan. Gusto ng Panginoon, tanggalin na sa buhay natin yan dahil istorbo. Dahil pabigat sa buhay. Anong question? Ano sabi bang, halimbawa, yung isang nagpo-profess, sabi niya, Christiano siya, tanong ni Sister Press, karnal, tingin natin sa kanya, karnal, pero hindi pala siya ligtas. So, hindi siya makakaranas ng pagpapano ng discipline ng Diyos. Oh,
disiplina, ibig sabihin dahil i-terminate mo, tanggalin mo sa membership dahil baka iligtas siya. Baka nag-profess lang yan, pineke niya. Katulad si Judas, pinabayaan makapasok sa apostleship kahit unsaved si Judas. Kasi ang habol lang naman ni Diyos talaga, politika eh. Dalakala niya, mag-lead ng revolution ng Panginoon. Kaya ng 3 years time na, wala pa siyang nakikitang revolution gagawin ng Lord. Sabi niya, peperahin ko na to. Okay, binenta niya ang Panginoon kasi expected niya magkaka-lead ng revolution ng Panginoon para makaposisyon siya for treasury. Kasi ang yaman niya agad nasa treasury siya. Hindi. Sabi niya, mukhang nag-aaksaya ako ng panahon dito sa isang tuwa. 3 taon na. Naibenta ko na to. Ayun ang ginagawa niya. Nag-profess na po siya. Tawag po ron, Kristiyano sa muso, hindi Kristiyano sa puso. Pero si Philip, binigay niya ang Panginoon. Pastor, Ano sabi mo? so yung mga karnal na nagpo-profess lang na Christian, hindi sila ligtas? Excuse me po, yung carnal, ibig sabihin, linawin ko po sa inyo. No? Ang carnal, ibig po sabihin, ay malakas pa ang kanyang fleshly desire. No? Kaya carnal. Okay. Kaya sa stage pong yun, yung carnality, questionable siya. Talagang tunay ang kanyang Christianity. No? Maaaring tunay po siya, kaya lang, okay, nandun siya sa process na kailangan i-disciple siya para i-give up niya ang kanyang sarili, surrender sa Lord. Yung tawag na to die daily or to have a personal discipline o di kaya i-empty niya ang kanyang sarili is totally surrender. Okay, may 3 stages po ng Christianity na tumanggap. Tunay ilalagay natin sa tunay. First is carnal, ibig sabihin baby Christian. Secondly, yung youth. Ang ibig po sabihin ng youth ay tapos na siya sa pagiging baby. Palaban na siya. Ang baby, ang tanging alam niya lang ay pinatawad siya ng Diyos. Dahil fresh na fresh ang kanyang pagiging Christian, wala siyang alam Bible story, Bible doctrine, Bible verse. Ang alam niya, tinanggap niya ang Lord at pinatawad siya. Yung pa lang ang alam niya. Kaya nandun pa siya sa process na nasa carnality pa siya. Pero ang kaluluwa niya ay niligtas na. Okay? Now, ipoprove mo yun. No, na kailangan makakarating ka sa pagtaas ng stages ng Christianity mo. Ma-disciple ka. Ang tao po rin ay youth. Pag ang isang tao, ang isang Christian ay palaban, yung mahilig makipag-debate, makipag-diskusyon, ang tawag po rin ay youth. No? Ang youth naman po, kanina yung babe ay forgiven, yung youth ay fighter. No? Kailangan dadaan ka sa ganung estado. Okay, na kailangan chine-check mo ang bawat spirit, dinidetect mo o dinidiscern mo. Tinitingnan mo kung tama sa Biblia o hindi. Ang tawag po ron ay fighter, yun. Pag tumanda ka na, mature na Christian ka na, naiintindihan mo na ang journey, ang adventure ng Christianity, no? Na-define mo na, nakita mo na ang development mo at yung destiny. Ang tawag po ron ay fatherly. Hindi pinag-uusapan po ang edad, yung spirituality. Spiritually mature na siya. Ang tawag po ron ay fatherly. Ibig sabihin, tanggap niya na ang lahat ng bagay pala na nangyari sa buong kalawakan ay inordain, tinalaga, inappoint ng Diyos. Walang aksidente. Yan. Yung po yung sulat ni Apostle John, di ba sa 3 John, sabi niya, I write unto you, my children, I write unto you, ye youth, and I write unto you, Father, because you know Him from the very beginning. Yun. Yun po ang state ng maturity. Yan. Kaya tomorrow, the genuine Christian. Kaya pag may pumasok sa simbahan, pagka nakapasok siya sa membership, nakalusot po siya, at questionable yung kanyang attitude, yung lifestyle niya, at gumawa siya ng public sin, subject siya for discipline para malaman kung tunay siya o hindi. Yun ang purpose po ng discipline. May restore siya sa tamang kalalagayan niya. Hindi dinidisiplina ang isang Kristiyano para hiyain siya. Kaya kailangan ingatan po ito, itong Kristiyanong po ito pag na-under discipline. No? Sa Toronto, marami kami didisiplina. Pag hindi siya membro, hindi siya pwedeng umating sa disciplinary committee o sa meeting to discipline a person. Wala siyang karapatan. Kaya labas lahat ng non-member, mga tender lang, para sa araw ng day na ididisiplina ng isang Christian. Kasi we need to protect that person. Kaya sa dinidisiplina kasi para ma-restore po siya sa tamang Christian lifestyle. Okay?
nakakarinig tayo ng prinsipyo, ng filosofiyang tama, right? Kasi pagka ay Kristiyano ka, kung mali ang mga prinsipyo mo sa buhay, pananaw mo sa buhay, ay mahirap ka lumago, pasaway ka. Naintindihan po natin? Kaya yung mga anak mo, bantayan mo, dahil kung anong filosofiya mo, kung anong prinsipyo mo sa buhay, dapat makuha niya kung anong purpose mo. Hindi lang kukuha siya ng purpose, ng filosofiya sa labas ng bahay, kundi basura makukuha niya. Naintindihan po natin? Kaya assignment po natin ang ating pamilya, ang ating mga anak. Binigay sa iyo ng Lord yan, hindi yan para laruan, para paglaruan mo. Binigay sa iyo yan ng Lord para tingnan mo maigi, nagamot dahil mananagot ka dyan. Naintindihan po natin. Accountability natin. Kaya pagka binigyan po tayo ng accountability, ng responsibility, accountability. Pag binigyan tayo ng popularity, humility. Pag binigyan tayo ng prosperity, integrity. Pag binigyan tayo ng authority, accountability. Katapat po lahat po yan. Kasi ang Diyos, steward lang tayo dahil hindi tayo may-ari ng mga bagay na yan. Tulad po ng araw na to. Pag hindi natin pinangalagaan ang araw ng Sunday, mananagot tayo sa Diyos. Kasi hindi mo naman araw ang Sunday, Lord's Day nga yan eh. The day of the Lord, right? Ang buong araw ng Sunday, para sa Lord. Hindi yan para sa atin. It is not for your birthday, for shopping day. It is the Lord's Day. Tama? Okay. Sige po. Any question? Di na, sagot tayo sa'yo, Presi, yung mga baby, yung karnal. Nandun sila sa process. Kaya pagpapasensyahan mo na sila para sila mga batang maliliit na alagain. Kaya dapat may mag-alaga sa kanila, mayroon silang caretaker, may magdi-disciple, may magdi-train, para makatungtong sila sa next level. Wala. Kaya kahit matanda ka na, pwede kang baby. Kaya samantalahin po natin, kaya nga ini-specialize po natin yung mga Sunday school sa bata eh. Habang bata po sila, yung kindergarten, may lipat natin sa grade 1 in faith. Next year, grade 2 in faith. Ang tawag po rin ay departmentalize. Okay. Wala pa tayo sa ganun kasi wala po tayong building, wala tayong maraming teacher pa. Pero sa paglago ng panahon ng ating iglesia, dapat iniisip natin yun. Kasi sila po yung magiging future generation. Tayo palabas naman. Okay? Naintindihan po? Iba, hindi iniisip po yung basta pupunta na lang sa simbahan. Iba, they don't care. Akala ang simbahan ay social club, cultural club. Hindi po. Dinisay ng simbahan para in-nurture ang ating faith. Kaya priority natin, sabi nga ni Apostle sa Galatians chapter 6. If there is opportunity, first is in the house of faith. Dahil yun na nakakatulong po sa atin. Alright. Nabasa po natin ang Psalms 94, 12 to 14, no? God teaches us out of the law. Dahil pagka hindi ka marunong makinig, no? Mula nung bata ka, kung young people ka at matanda ka na, ayan, yung pattern of behavior mo ay matigas na, mahirap na palamputin, kaya dapat ibabad ka sa apoy, no? Yung mga bakal, para gawing itak, alam niyo po yung ginagawang itak? Yung po yung ehe ng truck, yung ilalim, yung shock absorber, matigas po yun, di ba? Di ba, Brother John? Yung ehe ng truck sa ilalim, yung dating katulong ng shock absorber, kukunin mo lang sa panibas o orient out. Orient. Yeah. Yun, hindi mo pwedeng manong-manong lalagyan ng talas yun. Kailangan nyo, ibabad mo sa apo yun. Kaya pag ang bagong Kristiyano, habang mainit pa, pukpukin. Okay? Pag lumamig kasi yun, wala na, mahirap na talasan. Naintindihan po natin, kaya pag nakakita kayo ng Kristiyano, lahat-lahat, okay, dun masarap turuan po yun. No? Para bigyan ng talas. Yan. Pag matalas na yun, pag ginamit ng Lord, yung konting pitik na lang, pero tignan mo, yung itak na
6. Tignan niyo po, napakalungkot ni David, ha? Tandaan po natin si David, malapit sa puso ng Diyos, pero naku, tinamaan po siya ng matinding lungkot dahil sa mga